Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan naman natin itong pagpuna o pagbatikos ni Attorney Ferdinand Topacio sa mga sagot ni Yusek Claire Castro sa isang survey, yung SWS survey, na kung saan lumalabas na dumadami ang nagugutom na Pilipino. Nako, pinagtawanan ni Attorney Topacio itong sagot ni Yusek Claire Castro. Okay, pakinggan natin itong short clip na ito. Ay mali daw yung survey company, sabi ni Attorney Claire. Mas magaling yung explanation ni Attorney Castro, Claire Castro, kung bakit daw tumaas ang insidente ng self-rated hunger sa Pilipinas. Kasi napahiya ang administrasyon eh. Sabi nila ay mali daw yung survey company, sabi ni Attorney Claire. Mas magaling pa siya sa mga survey firms na lihitimo, no? Social weather yata ang nag-survey noon. Sabi niya, mali daw ang methodology. Bakit daw? Tinanong yung mga tao kung nagugutom sila, nung sila ay gutom. Dapat nagugutom sila kung sila ay busog. Alam mo, nung narinig kong may gano'n, nakala ko parody, akala ko nagbibiro eh. Opo. You cannot make this stuff up, baby! Talaga yung gano'n pala kakengkoy na mga tao ay totoong may gano'n, ano? Parang comedy lang eh. Unay na buhay. Napanood ko yung explanation Sama. ni Attorney Castro, Claire Castro, kung bakit daw tumaas ang insidente ng self-rated hunger sa Pilipinas. Kasi napahiya ang administrasyon eh. Sabi nila ay mali daw yung survey company, sabi ni Attorney Claire. Mas magaling pa siya sa mga survey firms na lihitimo, no? Social weather yata ang nag-survey noon. Sabi niya, mali daw ang methodology. Bakit daw? Tinanong yung mga tao kung nagugutom sila, nung sila ay gutom. Dapat tinanong sila kung sila ay busog. Alam mo, nung narinig kong may gano'n, nakala ko parody, akala ko nagbibiro eh. You cannot make this stuff up, baby! Talaga yung gano'n pala kakengkoy na mga tao ay totoong may gano'n, ano? Parang comedy lang eh. Unay na buhay. Okay. Magbasa tayo ng mga comments. Magbasa tayo ng mga comments. Napanood ko rin yan eh. Sabi niya, dapat hindi lang minsanan isorbe ang mga tao kasi sinorbe mo, gutom sila, di isasagot nila gutom. Dapat ang balikan na naman mga 2 or 3 times na tanungin the same person kung wag mo silang timingan na nagugutom. Grabe, ano? Magbago akong magbasa ng mga comments. Ito, sinusubaybayan ko ang survey ng SWS kasi ang focus ng SWS na survey, quality of life ng mga Pilipinos. Kaya yung mga resulta ng survey nila, yung kumusta ang poverty rate, tumataas ba o bumababa? Kumusta ang hunger rate? Yung involuntary hunger na tinatawag, yung walang magawa. Kasi pwede ka ring magutom na voluntary, ibig sabihin nag-fasting ka. So itong sinosurvey ng is involuntary, yung walang makain. Tinatanong yan. Halos every month ata ang survey nila eh. Tapos ang SWS, hindi ito binabayaran. Karamihan public service ang SWS. Although paminsan-minsan sa politiko, lalo na ngayong election, may nagbabayad, commission survey. But kahit commission survey, tiwala ako sa resulta ng SWS dahil matagal na sila. Meron na silang credibility. Tapos ganyan ka, isa kang abogada na ang trabaho mo is depensahan ang administrasyon. Tapos, i-question mo yung methodology ngayon. Now, huwag nyo silang interviewin kung gutom sila. Hindi naman ganun. Ang tanong, ganito yun ang tanong. Sa loob ng 1 buwan, or sa loob ng 3 buwan, depende yung period covered sa survey, nakaranas ka ba ng involuntary hunger sa period na ito? Tinatanong yan eh. I don't know, January ba o February itong survey na ito. Example, February. Sa February, ilang beses kang nagutom na hindi sa kagustuhan mo dahil wala kang makain, ilang beses. Kaya ang mga respondents sumasagot doon na
Wala, hindi ako nagutom. Pag siya, ay, nagutom ako ng 2 beses dahil wala kaming makain. Ganon yun. Hindi yung, nung tinanong, hindi pa kumain, gutom. Sinabi niya, kulang sa kaalaman si Atty. Claire Castro sa methodology. Kaya, kung sumagot siya, bahala na kung anong sagot para lang madepensahan niya ang kanyang amo na hindi sila mapahiya dahil nakakaya sa administrasyong Marcos yung ganong result ng survey na ano ang programa nila. Example, DSWD, Zero Hunger by 2028. Ano ba? Ang Pangulo, ang kanyang legacy. Sinasabi niya ito sa kanyang mga speech. Ilang beses ko nang narinig. Gusto kong legacy na iwanan bilang Pangulo. Maalala ko na wala nang nagugutom na Pilipino sa aking administrasyon. Ganon. Napakataas na pangarap. Hindi naman masama yung mangarap. Kagaya yung pangarap na 20 pesos per kilong bigas. After 3 years, saka lang magkakatotoo sa Visayas, kaya lang artificial naman yung presyo. Hindi naman bumaba yung presyo ng bigas dahil sa galing ng Administrasyong Marcos Jr. Magbebenta sila ng bigas dahil isubsidize. Babayaran pa rin ng taong bayan yung isubsidi o iaabono dahil ang presyo ng bigas abnormal yung 20. Balik tayo sa hunger. Ganon po yun. Kaya comedy talaga. Akala ni Yusek Castro, pag sumagot na siya ng ganon at nasagot niya, nailis niya, okay na. Lalo ngayon, pinagtatawanan. Diba, nakakatawa. Kagaya yung sagot niya kay Mr. Ted Filon. Pinasabi ni Mr. Ted Filon, yung kaliwat kanan na ba everyday na mga krimen. Sabi niya, wala naman akong nakitang saksakan nung lumabas ako sa bahay. Wala naman akong nakitang snatching. Nagpunta ako sa palengke. So, not counted yan. Dapat makita ko para totoo. So, fake news lahat yan. Something like that. Kaya, ginagawa na siyang pulutan, sumsuman sa social media. That's the reality na maraming DDS na nagpapasalamat kay Yusek Claire Castro sa mga payag niyang ganun. Kasi, lalo daw niyang pinapabagsak ang rating ng kanyang amo. Kaya maraming DDS na ayaw matanggal sa pwesto si Yusek Claire Castro. Tuloy lang ang ganyang parody, ang ganyang comedy. Ang dami, pati yung PhilHealth issue, yung bakit mo gastusin ang pondo ng PhilHealth pagpatayo ng infrastruktura? Para daw makatulay. Para daw ang serbisyo ng PhilHealth makaabot sa liblib na lugar, kailangan mo ng tulay. The best spokesperson in history, Yusek Claire Castro. Salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatulong kayo sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo po natin ay tinutulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng libreng yero at pako para ma-repair ang mga sira-sira, kalunos-lunos na kalagayan ng bahay ng Talandig. Panoorin po ninyo ang video na ito. Mo na ni ang balay ni Janisa. Nanginanglan siya og tabang. Ayo! Tayo sa anong balay nga katuluan na Mayong buntag. may buntag sa Pila na ni day katuig ang inyong atop ngayaro? 5 years naman 5 years. Mm. Karon manguha na mo og kahoy. Kay matagaan na mo og sinlansang pako plinsin. Oh. Nagid mi og salamat sa Ginoo.
Oo. Og sa nagtanaw sa video nga matabangan mi. Oo. Aron nga makaatop mo. Oh. Matkit kayo kay makatop na mi og dili na mi maulanan. Mm. Inaot ko nga daghang pang matabangan ani kay